Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Jezreel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang 8 taong ito ay pawang malalaking tao, at may mga tao sa likod nila na sumusuporta sa kanila. Ngayong naglaro na sila, hindi lang kasing simple ng gustong bumili, kundi pati mukha. Sinong gustong yumoko sa iba? Sino ang gustong ipakita ng iba ang kanilang kapangyarihan sa harap nila? Sa makatuwid, ito ay dapat na isang digmaang walang pulbere, ngunit mas malupit kaysa sa tunay. Habang lumilipas ang panahon, tumataas ng tataas ang bid ni Bafang, hanggang sa wakas, malapit na sa 10 bilyon ang presyo ng bawat kopya. Gayunpaman, alam din ni Han Sanchen na halos tapos na ito. Sa 8 tao, kitang-kita na ang ilang mga tao ay nagsisimula ng medyo mahina. Ibig sabihin ay mahahati ang mananalo. Sigurado, pagkaraan ng ilang sandali, maraming tao ang umiling at piniling sumuko, at ang huling presyo ay ganap na naitakda sa humigit kumulang 10 bilyon. Ito ay sapat na kasiya siya. Pagkatapos ng lahat, ang aktwal na presyo ay higit na lumampas sa nakaraang tinansyang presyo. Hindi lamang magagamit ang perang ito para sa pagtatayo sa Yetian City, ngunit ang ilang pera ay maaari pang iwan para sa iyong sarili. Kung alam niya lang na napakayabang ng mga mayayamang negosyanteng ito, hindi na sana maramdaman ni Han Sanchen ang pangangailangang makipagkita kay Wang Lu para magbenta ng isa pang kopya. Sapat na pera, hindi na kailangan yan. Buti na lang, nangako sa iba, parang wala na akong magagawa ngayon. Kuya So, ayos na, bibili tayong 4 nitong 4 na sekretong libro. Dito, napagdesisyonan din ang huling 4 na nanalo. Tumango si Han Sanchen at ngumiti. In this case, you each choose your own technique. Pag tumalikod ka, ask your people to start practicing. If you have any questions na hindi mo maintindihan, you can send someone to ask me anytime. I will guarantee my after-sales service. Sa sinabi ni Han Sanchen na ikinatawa ng 4 na taong may hawak ng libro. Kung hindi mo maintindihan, pwede ka pa ring magtanong, ito ay syempre isang mahusay na bagay. Halika, tapusin na natin ang negosyo at uminom tayo. Tuwang-tuwa ang 4 na nakakuha ng secret book at agad na nagtaas ng salamin. Bagamat natalo ang 4, hindi sila nakaalis sa pagpupulong na galit dahil sa kanilang reputasyon, kaya't wala silang pagpipilian kundi batiin sila. Bilang tindera, malaki ang kinita ni Han Sanchen, kaya natural na hindi siya tatanggi. Makalipas ang halos 1 oras, pagkatapos uminom ng sapat na alak at kumain, inabot ng 4 ang kanilang mga itim na card kay Han Sanchen, at opisyal din na ibinigay ni Han Sanchen ang 4 na sikretong libro sa kanilang 4. Gayunpaman, ang 4 na taunang tao ay hindi umamin ng pagkatalo. Matagal silang naghintay, at pagkaalis ng 4 na taong kumuha ng sekretong libro, tumayo sila at nagpaalam kay Han Sanchen. Master So, I wonder where your servant is. We can visit him a visit someday. Halatang ayaw magbigay ng 4 na tao, gusto nilang hanapin ang contact address ni Han Sanchen para makabalik sila sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, ngunit nabahala siya, hindi niya masabi sa kanila na siya ay mula sa Yetian City, hindi ba iyon magsasabi ng totoo? Pagkatapos mag-isip, nilabas ni Han Sanchen ang naunang token. Kung gusto mo akong mahanap sa hinaharap, pwede kang pumunta sa bahay ko para hanapin ako. Gayunpaman, pagkatapos ibenta ang batch ng mga kalakal na ito at kunin ang pera, ang natitira ay hindi mahalaga sa Han Sanchen, kahit na mahanap ng mga taong ito ang kanilang paraan sa pamilya. Ano? Tumingin ang 4 na tao sa token at agad na naintindihan kung nasaan si Han Sanchen. Maiintindihan ko mamaya.
Nang matapos silang apat magsalita ay yumuko sila kay Han Sanchen at saka umatras. Ngumiti si Ivory, bumalik ka at magpahinga, kailangan mong harapin si Wang Lu sa hapon. Tumanggo si Han Sanchen at ibinalik si Ivory sa kanyang tirahan, pagkaraang umidlip ang mag-asawa, bumangon si Han Sanchen. Pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita ni Han Sanchen ang figure ni Wang Lu. Sa oras na ito, nakasquat siya sa sulok sa tabi niya. Nang makita niyang bumukas ang pinto ng kwarto ni Han Sanchen, nagmamadali siyang tumayo. Nakilala ko si Mr. Su sa Shawang Road. Kanina ka na ba dito? Sa antas ng cultivation ni Han Sanchen, kahit natutulog siya, naramdaman na niya na naghihintay si Wang Lu sa labas ng pinto mga kalahating oras na ang nakalipas. Gayunpaman, alam ng taong ito kung paano magdulot ng gulo, alam niyang may gusto siya kay Han Sanchen, kaya tahimik siyang naghintay sa labas, hindi man lang nangangahas na istorbohin si Han Sanchen. Hindi mahalaga ang umaga o huli, ang mahalaga ay nakilala na ni Wang si Mr. Su, nakangiting sabi ni Wang Lu. Ngumiti si Han Sanchen, kung ganon, wag na tayong magsalita ng kalokohan, Mr. Wang, pasok ka na. Naglakad na silang dalawa papasok ng bahay. Si Ivory ay gumawa ng isang kaldero ng tsaa para sa kanila, at pagkatapos ay isinara ang pinto, at silang dalawa lamang ang naiwan sa bahay. Sabi ni Han Sanchen, Mr. Wang, diretso na tayo sa punto. Tumanggo si Wang Lu, at saka naglabas ng isang itim na card mula sa kanyang bag. Originally, I have prepared 10 billion amethysts to buy the secret book in Mr. Su's hands, but, Wang has already inquired about it. Ang unit price ng secret book na binigay mo sa apat na kumpanya kaninang umaga ay 10 billion na. Wang, alam ko na ang pag-aalok ng isa pang 10 billion ay ganap na insulto sa sinseridad ng iyong master sa akin. Gayunpaman, walang masyadong dalang pera si Wang noong lumabas siya, dagdag pa nito, medyo nahihiya si Wang sa pagkakataong ito, kaya wala masyadong nagbebenta ng pabor ni Wang noong mga oras na iyon, si Wang ay nagtrabaho ng husto at nakolekta ang pera. I hope Mr. Su will keep this 15 billion from anyone else. Walang sinabi si Han Sanchen, tila nag-iisip. Si Wang Lu ay talagang isang talento, at alam niya kung paano gawin ang mga bagay. Hindi niya inaasahan na tahimik na malalaman ni Wang Lu ang presyo ng secret book na ibinente niya sa umaga. Bagaman ito ay tila isang simpleng bagay na tanungin, ito ay talagang mahirap na patakbuhin. Maraming tao ang bibili ng mga lihim na libro, at dapat nilang subukang itago ang mga ito hanggat maaari, gusto man nilang magpakitang gilas, kadalasan ay dahil sa matagumpay na nilinang ng sarili nilang mga tao. Kung tutuusin, lahat ay nasa mataas na posisyon, kaya natural na mas alam nila kaysa sa iba kung ano ang ibig sabihin ng panatilihing pribado ang yaman. Pero nalaman pa rin ni Wang Lu, and judged from his tone, humiram talaga siya ng total na 5 bilyong amethyst. Hindi ito maliit na halaga, at talagang nakakahiya na makipag-ugnayan sa kanya dahil sa pangyayari ni Liang Quan, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, posibleng ang humiram ng ganoong halaga. Sa isang tiyak na lawak, ang Wang Lu ay talagang isang tao na maaari nating makilala. Hindi para sa anumang bagay, ngunit kung maaari tayong makipagtulungan sa isa't isa sa hinaharap, ang kanyang mga kasamahan sa kooperatiba ay karaniwang hindi mag-aalala tungkol sa anumang bagay. Bagaman ang kalidad ng skill book na ito na iniwan ko para sa iyo ay kapareho ng iba pang 4 na libro, ito ay malinaw na mas mahusay kaysa sa iba pang 4 na libro sa mga tuntunin ng depensa at opensa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-iimbak ng enerhiya ng aklat na ito. Ang pamamaraan ay napaka-espesyal at kumpara sa iba pang mga diskarte, maaari itong tumaas ang bilis ng hindi bababa sa 30%. Alam mo rin na sa ilalim ng parehong mga pangyayari, ang bilis ng paglilinang ay matukoy ang maraming bagay. Kung mas mabilis kang magsanay, mas madali itong maabot ang tuktok, at natural itong bubuo ng puwersang dumudurog sa ibang tao. Saka, kahit nasa parehong antas, ang diskarteng ito ay halatang mas mahusay kaysa sa kalaban sa depensa at opensa. Upang ilagay ito ng tahasan, maaari mo ring ipagpalagay na ang diskarteng ito ay talagang isang mas mataas na antas kaysa sa iba pang mga diskarte. Salamat, Mr. Su. Nagmamadaling tumayo si Wang Lu at yumuko. Bahagyang nagtaas ng kamay si Han Sanchen at inalalayan siya. I leave you such a good skill, not for anything else, just because you said it's all about buying and selling,
but your current price. Umiling si Han Sanchen at bumantong hininga, to be honest, this price is okay yes, but if I take this book and put it into the game this morning, I can still sell it for this amount. So, Mr. Wang, to put it bluntly, may dahilan ka ba kung bakit kita gustong ibenta? Medyo nahiya si Wang Lu nang marinig niya ito. Hindi niya talaga akalain na ang presyo ng sekretong libro ay itataas sa umaga, kaya siya ay nasa isang ganap na walang kibo. Ang hindi sapat na oras ay naging mahirap para sa kanya na mangolekta ng maraming pera, ngunit siya ay nagyabang tungkol sa Haiko sa harap ng Han Sanchen at hiniling sa kanya na makipag-usap lamang tungkol sa negosyo. Ngayong direktang umaatake si Han Sanchen sa isang hukbo, hindi niya talaga alam kung paano ito haharapin ng ilang sandali. Bumantong hininga si Han Sanchen, gusto kong gawing excuse ang favor, pero una tumanggi si Mr. Wang, at pangalawa, dahil sa ugali ni Mr. Wang kay Liang Quan, hindi inisip ni Su na makabuluhan ang pabor na ito, kaya, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin, kung hindi, Mr. Wang, please come back. Pagkatapos ng palm na ito, hindi pa rin alam kung makikita si Han Sanchen sa hinaharap, saka, kahit na siya ay makita, sino ang makakagarantiya na ang kasanayang ito ay nasa mga kamay pa rin ni Han Sanchen at hindi nabili. Alam niyang may magmamadali para sa ganoong kagandang produkto. Sa makatuwid, hindi maaaring palampasin ni Wang Lu ang pagkakataong ito, at hindi siya nang ahas na palampasin ito. Ngunit, gaya nga ng sinabi ni Han Sanchen, ano ang ginamit niyang dahilan para ibenta ito sa kanyang sarili? Sumimangot si Wang Lu at nag-isip, bagamat medyo natarante siya, napakalinaw ng kanyang isip. Maya-maya parang may naisip si Wang Lu. Mr. Su, Mr. Wang has a reason for selling me. Oh, pag-usapan natin yan, if Su thinks this reason is reasonable, then Su will sell you naturally, sabi ni Han Sanchen. Favor lang naman, sinabi ni Wang Lu nang may matigas na mga mata. Oo, sa isang tiyak na lawak, si Wang ay talagang isang medyo kalmado at kapakipakinabang na tao, ngunit ito ay tiyak na dahil dito na hindi iisipin ni Wang na may utang sa iba. Kaya naman, talagang naniniwala si Wang na mas mahalaga ang pabor ni Wang kaysa sa ibang tao. Ngumiti si Han Sanchen, tumingin kay Wang Lu ng ilang ulit, at nagpatuloy, masasabi ko lang na ang pabor na sinabi mo ay malamang na mas maaasahan kaysa sa pabor na utang mo sa iba, ngunit paano mo ilalarawan ang pabor na ito? Siyempre naintindihan agad ni Wang Lu ang ibig sabihin ng Han Sanchen. What happened to cat and dog can be considered a favor. One day when I was collected debts, I accidentally drink a sip of water from your house, you can also call it favor, isn't it child's play? Su is a person who can suffer losses, but this kind of I will never suffer the consequences of someone insulting my ik. Tumango si Wang Lu, bagamat hindi gaanong emosyonal si Wang, hindi naman siya masyadong slutty, dahil ito ay pabor, natural na seryosohin ito. Paano kita pagkakatiwalaan? Kumunat ang noo ni Wang Lu. At saka naglabas ng token sa kanyang mga braso. Ito ang token ng ulo ng pamilya ni Wang Lu, ibibigay ko ito kay Young Master Su ngayon, in the future, kailangan lang kunin ni Young Master itong token para mahanap si Wang at hilingin kay Wang na bayaran ito. Alam mo rin na ito ang utos ng Padre de Pamilya Wang, kung hindi matupad ni Wang ang pangako niya noon, magagamit ni Mr. Su ang utos na ito para isapubliko ito kahit saan. Sa bagay na ito, may maniniwala sa mga sinasabi mo, at hindi kayang suruan ni Wang ang taong ito, ano sa tingin mo? Of course, this is the worst case scenario, at least sa isip ni Wang, never gagawa si Wang na hindi matupad ang pangako niya. Ngumiti si Han Sanchen at nanatiling nakatitig kay Wang Lu. Sa katunayan, siya ay karaniwang tiyak na walang mali sa mga salita ni Wang Lu. Kapag ang isang taong hindi pinahahalagahan ang damdamin ay gustong maglaro ng emosyonal na card, siya ay madalas na totoo at maaasahan. Actually, walang mortgage value talaga ang utos ng patriarch, masasabi mong nawala o ninakaw, ang mga taong willing to believe it will always believe what you say, right? However, I observed that Wang it's been a long time, Mr. Wang, to be honest, medyo naniniwala ako sa sinabi ni Mr. Wang. Karapat-dapat ka ba sa tiwala ko? Tanong ni Han Sanchen. Wang Lu, wala nang masisiguro si Wang,
pero talagang gagawin niya ang ipinangako niya kay Mr. Su. Sa totoo lang, hindi ako natatakot na hindi mo magawa, dahil madali para sa akin na patayin ka. May mga bagay lang na nakadepende sa individual, at mas gusto kong piliin na magtiwala sa individual. Let me ask you, if this is a favor, you will do whatever I ask you to do. Hanggat hindi ito lumalabag sa moralidad at mga pangunahing prinsipyo, tiyak na gagawin ni Wang ang kanyang sinasabi. Paano kung isang araw gusto kong maging kaaway ka ng isang sikat na tindahan? Tanong ni Han Sanchen. Halatang nabigla si Wang Luo, alam na alam niya kung anong uri ng sikat na tindahan ang umiral, kung gusto niyang kalabanan ang ganoong tao, halatang pag-isipan ito ng mabuti ng sinuman. Kung hindi ito gagawin ng maayos, hindi lang isyong negosyo, o development issue, kundi direktang may kinalaman sa buhay at kamatayan ng kanyang pamilyang Wang. Parang hindi sapat ang sinseridad mo sa pabor na ito, mahinang ngumiti si Han Sanchen, hindi kita ipapahiya. Nakansela ang transaksyon, at ituturing ko ang pangyayari ngayon na parang hindi nangyari. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, tumayo siya. Nag-aalala si Wang Luo, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at sumuko. Galit siyang naglakad palabas ng kwarto ni Han Sanchen. Pagkatapos magstay ng 12 ng segundo, pinili kong umalis. Hindi talaga siya maglalakas loob na maging kalaban ng isang sikat na tindahan. Nang makitang umalis si Wang Luo, naglakad si Ivory ng ilang hakbang. Parang hindi mo binente sa Wang Luo. Han Sanchen nodded. Okay naman ang price niya, but not high. After I own 40 billion, I actually don't care about his 15 billion at all. He wants me to promise him, then he must show his sincerity, but unfortunately, I can't see his sincerity. Hindi gaanong sinabi ni Su Yingxia, syempre, walang kondisyong susuportahan niya ang anumang desisyong gagawin ni Han Sanchen. Kung ang makapangyarihang mga kasanayan ay kumalat, maaaring hindi magandang bagay kung sila ay lahat ng ating mga kaaway, mas mabuting huwag ibenta ang mga ito. Pagkarinig sa sinabi ni Ivory, ngumiti lang ng mahina si Han Sanchen. Bakit ka tumatawa? Kakaibang tanong ni Ivory. Natatawa ka sa pagiging tanga mo. Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!